So sayang ang kita or walang income. Ang kwento, ito po. Si PhilHealth nag-upgrade. Pero ang hospital naiwan. Okay? PhilHealth na ang nagbago. Kayo po. Okay? Hindi pa. At habang may bagong pondo at may mga bagong packages, yung hospital ho natin baka nalulugi pa rin. Ito ho yung masakit ha. Hindi dahil kulang yung bayad, kundi dahil hindi nyo alam po kung paano kunin yung bayad. Now, stay with me. Pag-usapan ho natin kung ano ang mga nag-upgrade sa PhilHealth at paano mo ito pwedeng gawing revenue para sa hospital nyo. Ito pa, so 30% ang tinaas and then sumunod ho yung 50%. Question. Okay? Paano mo makukuha? So, noong January 2024, nag-increase ho si PhilHealth ng 30%. Ito po, January 2025. Okay? 50% ang tinaas. Ibig sabihin, mas mataas ang bayad kada pasyente. Mas malawak ho, okay, ang ma-reimburse. Okay? Mas malaki ang income, natural. Now, ito ho ang problema. Hindi trained yung biller mo. Okay? Then, mali-mali ho yung documentation ni Doc. Di wala pa rin. So, sayang yung dagdag. Okay? Then, may bagong packages. High-paying ho ito ha. Pero hindi alam ng marami. Kung alam man, hindi rin naintindihan. Okay? So, noong 2023, lumabas yung rational case rate. Okay? Una yung stroke, then high-risk pneumonia. Okay? Malaki ho yung bayad doon. Ang tanong, na-train ba si Doc? Okay? Alam ba ng encoders ang tamang terms na gagamitin? My friends, kung hindi ho, di automatic yon. Underpayment, return, or worse, denied. Ito, so mas techy ho si PhilHealth. Mas maingat na rin. Okay? Meron pa nga silang mga quality policy. Okay? Katulad ng pediatric pneumonia. Okay? Infectious gastroenteritis. May neonatal sepsis. Dengue severe. Okay? Heart attack. May debridement. Ho. Yun, mga upgrade ho yun ha. Meron pa silang outpatient care. May emergency care. Okay? Dental. And meron pa ngang optometric eh. Ito. Lahat ho may format. May requirements. Pero ang tanong, updated ba yung staff ninyo? Na-train ba ho yung staff ninyo? Malamang ho baka hindi, di ba? So, hindi napakalaking problema nun. Hindi nag-a-upgrade ang mga hospital. Okay? Marami ho, walang regular training. Ang iba nga, walang PhilHealth expert. Ito po, walang strategic planning. Yung masama, ganito pa. Mag-i-expect ho ng full reimbursement. Magugulat at magagalit sa RTH and denied. Sorry po pero hindi kasalanan ni PhilHealth na hindi po trained yung staff at doktor ninyo. So, ito yung pinakamasakit. Napakabilis ng upgrade ni PhilHealth. Yung hospital ho, naiwan. So, habang nagli-level up ho ang PhilHealth, ang hospital ho hindi nakakasabay. Kulang sa knowledge. Okay? Walang action. Documentation. Parating sablay. Sa CF4 pa lang, okay? Sablay ang history, ang chief complaint, ang laboratory. So, natural, pag in-audit yan, yari. So, pero pwede pa hong habulin kung kikilos ngayon, okay? Ito, solusyon. Mag-implement ng PhilHealth Compliance Officer. Pero natural, si officer dapat may alam. Okay? Regular training ho. Doctors, nurses, billers, and admin. Kailangan yon. Or mag-consult kayo sa expert kung kailangan. Alam nyo po, mag-invest sa training. Ito ho kasi yung protection sa revenue ng hospital. Si PhilHealth nag-upgrade. Kayo po, kailan? So wag nating hantayin na mawalan ho kayo ng pondo bago mag-adjust at bago mag-training. Okay? This is Coach Doc Ben. See you soon.